Mampapatas kami baboy for today's video. Charot lang. Diyan kasi pinapahiga yung baboy, 'di ba? Pagkatapos katayin. Pero sa amin, hindi buong baboy ang ilalagay, kundi mga halo-halong pagkain. Dahil magbo-bodol fight ulit kaming mga magkakamag-anak bago mag-agawan ng lupa dito sa bukirin ng mga Argente. Hello. Welcome to our humble vlog. Inuna ko na palang kumuha ng dahon ng saging na lakatan dahil isa ito sa pinakakakailanganin kapag nag-bodol fight kayo. Bare, pero bambano lakit ang bay. Sa malayong kabukiran pala kami magbo-bodol fight. Kaya kumuha na ako dito sa may likod bahay kasi wala mang mapagkuhanan ng dahon ng saging doon. Alangan yung mga dahon ng mais doon ang gawin naming sapina. So tama na to, madami-dami na. Ay, amin na yan, wag mong paglaruan, baka ma-suffocate ka. Suffocate! Ngayon ay isasakay na po namin lahat ng mga gagamiting materyales dito sa trailer ng pelikula. Inuna na yung ihawan, syempre, kasi mag-iihaw-ihaw kami doon. Yung dahon ng saging andyan na rin, 3 kalderong kanin naman lagtuot, mineral water, jupuan, at marami pang iba. Hindi pwedeng may makalimutan kami kasi medyo malayo yun, mahirap na bumalik. Nung naisakay na lahat ng mga materyales, sunod naman ng isasakay ang mga manggagawa. Ayaw pa dyan sumakay ni Auntie Loli Vlog kasi natatakot daw siya, baka malaglag man. Uy. Kahit ginagayugoy na siya. Kaya ayan, kinuhanan na lang siya ni Auntie Marit ng lamisita para tuntungan. Parang ako yung nahirapan sa pagsakay ni Auntie Loli man. Uy. Medyo kinabahan na ako habang nakabiyahe na sila. Baka kasi mahuli man ng LTO at di sila naka-seatbelt. At ngayon, andito na kami sa may bukirin ng mga Argente. Bitbit ko yung raketa kasi sakto, sobrang lakas ng hangin ngayon dito sa bukid. Kaya masarap maglaro ng badminton. Maya't maya, dumating na rin yung mga naunang umalis. Kanina pa kayo umalis, naunahan pa namin kayo. Habang inaantay pa namin bumaba dyan sa Auntie Lole, kasi abutin niya ng ilang oras panigurado. Tas habang ibinababa natin yung mga dalang materyales, ayun, naglaro muna kami ng badminton. After 12 years, sa wakas, nakababa na rin si Auntie Lole at naibaba na rin itong mga gamit. Pati na rin itong mga lulutuin namin ngayon. Kaya, sinimulan na naming ni tito ko lang pala na magpabaga ng black is beautiful, too much black is charcoal. Binuhusan na lang pala niya ng langis galing West Philippines Sea para di na kami mahirapang sindihan pa. Ay, mga ngamoy gasolina yung ihawin nyo pagkaganyan. Inunahan ko na kayo. Huwag kayo mag-alala, di man kayo invited sa bodol fight namin. Kami-kami lang naman kakain dito. Siya tama na nga, ang laki ng tiyan ko dyan. Mukha akong makaburong sanggi-sanggi. Uunahin na namin ihawin itong talyong. Yeah, baby. Kasi nga mahahaba. Pero pag maiksi lang yan, talyong. Ganun lang. Pinagtutusok namin ng barbecue stick para hindi pumutok-putok kapag naluluto na. Hanggang sa nalaglag yung pinagpapatungan namin. So, paano yan? Wag na lang tayong mag-ihaw. Ewan ko ba, kapag ganitong mga ihaw-ihaw, hindi talaga pwedeng mawala ang inihaw na talong, no? Tapos kukorkoran ng mangga, lagyan ng bagoong isda, sibuyas at sili. Ang sarap! Kahit ito lang yung ulam mo, mapaparami ka na ng kanin. Mura na lang pala talong ngayon, guys. Kaya ang dami naming nabili. Nasa 50 pesos isang kilo. Sunod naman na iihawin namin ay itong limpyo na liempo. Hindi yan na marinate at nagmamadali na. Asin tsaka pamintal lang. Ano yan, steak man. Takpan ko muna yan para ma-suffocate sila. Ngayon, isi-set up na namin yung lamesa habang nag-iihaw pa. Dalawa yan para hindi kami magsiksikan mamaya. And then, pinatong na yung mga gula-gulanit at punit-punit na dahon ng saging. Dahil sa biyahe yan, kaya nagkapunit-punit ba na? Baliktad pala yung pagkakalagay. Dapat yung ilalim yung nasa ibabaw. Sayang, napunasan pa naman na. Ayan, ganyan daw dapat. Wala na bang mas punit pa dito na dahon? Tapos nang ihawin yung talyong. Yeah, baby. Kaya binalatan na nila. May nabili din pala sila dyang chicken nuggets. Kaya kumain na ako agad kasi natakaman ako. Tapos na rin ihawin yung limpyo na liempo. Kaya ginunting-gunting ko na. Gamit ang gunting sa barbershop. Habang si Auntie Maret naman ay kinukorkor na ang manggang kalabaw na hilaw. Andito rin pala si Ate Reza, special guest namin. Kaso di na nila maantay. Kasi malapit ang dumilim ang paligid. Wala pa kami sa kalahati ng mga naiihaw namin. Ayan, mansirungat na pero ang dami pa naming iniihaw. May hotdog pa, bangus, tsaka paa ng maniyok. Isaw nga dapat yung iihawin namin kasi nga gusto kong ulitin yung pagkakagawa ko ng isaw nung nakaraan, diba? Kasi hindi busog yung kinalabasan nung naluto na. Kaso, iniisip ko pa lang yung paglilinis, be. Parang tinamad na ako.
Kaya ayan, paanang manok na lang ang inihaw namin. Nandito natin pala si Auntie Imelda. Kaya kunwari, nagupit-gupit lang yan for documentation ba? Para lang makita siya sa vlog daw. Medyo malapit-lapit naman ng maluto yung mga ulam. Kaya, i-display ko na rin itong 3 kalderong manlagtuot na baaw. Kulang pala kami ng mga dalang materyales dito sa bukid. Wala kaming dalang plato, ganyan. So, bawat nalutong ulam, direct na agad naming nilalagay dito sa lamesa. Kaya, ganyan yung naging design ng aming Boodle Fight. Kumpol-kumpol yung mga pagkain. By group sila, hindi organized. Parang charcuterie board yung kinalabasan man. Inabot na kami ng mansirungat or takip silim in Tagalog. At di pa kami tapos mag-ihaw. Baka mawiswis na kami nito kapag kumain kami kasi madilim naman na. Kasi ganun yung sabi nila kapag kumain ka daw sa madilim, mawiwiswis ka. Kaya ayun, kahit hindi pa luto itong bangus, ina-care ko na. At nang makakain na rin kasi gutom na talaga kami man. At ayan na po sa wakas ang final production design ng aming Boodle Fight. Medyo atak-atak, hindi organized, pero okay na yan. Ang importante mabusog ka. Pag nag-start naman ng kumain in 5 seconds, panigurado magugulo naman na yan, diba? So ba't mo pa aayusin? Nag-umpiang pala muna kami bago kumain. Yung maibataya ba ganon? Para kung sino man yung matalo, hindi na muna siya kakain dyan kasi hindi kami kasyang lahat. Mamaya na sila. Nag-picture taking din kami, syempre, to remember us this way, ganon. Kahit madilim na. Ayoko nang mag-timer, kaya pinasuyo ko na lang kay Mike Ronel para mapasama ako. And then, lafangan na. O, diba? Wala akong space, B. Uy, saan man ako sisiksik dyan? Bigyan nyo ako ng blank space. So, ayun, pagkasingit ko, agaray-garay na yung pagkain. Munti ka na akong maubusan, B. Charot, madami naman yan. Hindi nga namin naubos yung kanin dyan Pasapasahan pala ng ulam yung nangyari dyan kasi nga hindi organized. Kaya buntok dito, buntok doon para lahat matikman. Actually, ang bilis kong mabusog pagka ganitong Boodle Fight. Bakit kaya ano? So, ganun lang po yun ang mga pangyayari. Ilang oras mong prepare, niluto at sinet up yung pagkain. Pero in just 1 minute, ganyan na yung magiging itsura. Pagkatapos namin kumain, ayun, nilagay na lang namin sa plastic yung mga natirang kanin at ibang mga ulam kasi sayang man. Pwede pa kasi itong isang kinabukasan Hindi naman kasi ito nakalansaw kasi nakagloves kami. So yun lamang po, mag-aalas 7 na ng gabi nung natapos kami dito, kaya nag-pack up na. Masaya, masarap ulit-ulitin yung ganitong mga banding. Kahit nga simple lang yung mga ulam, mai-enjoy mo na talaga. Paki-follow na lamang po ang ating page for more kainan sa Bukid Vlog. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Haba naman ng outro na yun Ba't para man kaming kukunin ng UFO dito sa gamit naming ilaw So paano to? Di na matatapos ang voice over, gano'n. O siya, sige na.